Maaga nga ako nagising ngayong araw dahil napakadami kong gagawin. June 18 nga ito kahapon, kaya naman puspusan na ang pagpe-prepare ko para sa Thursday. June 20, 2024 ang opening ng Shosei Unlimited. Bali pagkagising ko nga ay naligo agad ako at nagbihis kagad para makapunta ng palengke dahil marami akong bibilhin na gamit. Bali bike nga lang din ang ginamit ko para makatipid sa pamasahe at may pandagdag ko pa sa puhunan. Ang unang store na pinuntahan ko ay wala yung ibang kailangan ko, kaya naman napilitan pa akong lumipat ng pangalawang store. So bali dito sa unang pinuntahan ko ay yung pinaka nakalista lang ang kinailangan kong bilhin. Tinitingnan ko nga muna ang presyo kasi nakabudget lang talaga yung pera ko para dito. At nang makuha ko na nga yung pinakakailangan ko dito ay agad akong umalis para maghanap pa ng ibang bibilhin. Pero sa ibang store na nga ako nagpunta para maghanap ng mangkok na gagamitin ko para sa pre-soup. Sayang nga lang dahil meron pala ditong mas mura na lalagyan ng toyo mansi sana yung squeeze bottle. Kaya lang ay huli na nga ang lahat at nakabili na ako. Bali ang binili ko ng ganito ay 6 na piraso kasi para sa toyo at para sa ketchup. Bukod kasi sa dalawang siomai na kasama sa 50 pesos na bayad ay magkakaroon ako ng add-ons na sa halagang 10 piso lang ay meron kang longganisa o kaya naman itlog, skinless o footlong. Pagkatapos nga ay dumaan ako sa palengke saglit para bumili ng sili at bawang kasi naubusan na ako ng chili garlic. Tapos eto nga't na-excite ako sa ilaw na ilalagay ko kaya naman inasikaso ko muna din. At tinesting ko kung maandar. Tapos eto nga at naghahanap na ako ng kahoy para sa gagawing support stand ng payong ko. Nang may nakita nga ako kaso nga lang malaki yung isa pero okay lang naman kasi ang importante ay may pagtatalian ng pinaka-stand. Maghahalo nga din pala ako ng semento kaya naman ito at kinuha ko na yung mga nakatabing buhangin at semento na nandito sa ilalim ng higaan ko. Sesementohan ko nga kasi yung kahoy na pagpapatungan ng pinaka-stand ko para hindi bubuwal kapag mahangin. Wala nga akong mga gamit dito panghalo kaya naman kamay na lang ang gagamitin ko at hindi ko na lang iniisip na mahirap. Ang nasa isip ko na lang sa mga oras nito ay kailangan matapos ko to dahil ito yung ginusto ko. At naniniwala ako na hindi mo makakamit yung gusto mo kung hindi mo pagsusumikapan mabuti. Kaya naman hindi naging hadlang sa akin yung paghahalo ng semento dahil mayroon naman ako mga kamay, although napakahirap talaga pero syempre tiyagaan lang. Habang hinahalo ko nga tong buhangin at semento, naalala ko nung bata ako, kapag may ginagawa ng bahay dito na kapitbahay namin ay nakikihiram ako ng pala para sa paghalo-halo kunwari. Tapos ang pinakapaborito kong part ay ito nga yung bubutasin yung gitna tapos lalagyan mo ng tubig kasi para siyang bundok. Kaya lang parang hindi talaga ako pwede mag-construction kasi ang pangit ng gawa ko, sumabog yung tubig. Pero mabalik na ako sa Shosei Unlimited. Bali sa June 20 nga pala mag-o-open ito. At sa 50 pesos mo nga ay meron ka ng unli java rice, free soft drinks, dalawang malaking siomai at free soup pa. Tapos ayun nga, pwede kayong mag-add-on sa halagang 10 piso, pwedeng choice of egg, longganisa, footlong, skinless at iba pa. Kaya naman nang makatapos na ako dito makahalo ng semento ay nilagay ko na nga dito sa may lagayan ng pintura kasi dito ko ipapatong yung kahoy. Bali dalawa nga pala yung payong ko na malaki kaya dalawang ganto rin yung gagawin ko. Hihintayin ko nga muna na umabot ng isang araw bago ko siya iset up para nang sa ganun ay talagang tumigas yung semento. Bali dun ko nga pala sa dulo ipupwesto kasi bandang hapon ay mainit na rito. Yung pangalawang payong naman ay dito banda sa unahan malapit sa gulong ng bike. Bali aalisin ko nga pala yung bike dyan at ipapasok ko sa loob. Sa ngayon kasi ay ito muna yung service ko kaya dyan ko muna nilagay. At para sigurado nga hindi matutumba yung kahoy ay nilagyan ko ng mga bato. Pagkatapos ko nga ma-assemble yung unang paglalagyan ng payong ay ito naman pangalawa. Same procedure nga lang ang ginawa ko. Bali naglagay din ako ng semento dito sa may lagayan ng pintura pagkatapos ay pinatong ko itong kahoy. At naglagay nga din ako dito ng bato para hindi matutumba yung kahoy. Pagkatapos niyan ay kumain lang ako ng tanghalian at nagpahinga ng konti at gumawa na rin ng chili garlic habang namamahinga. Kinahaponan, eto naman at inasikaso ko ang tarpaulin. Bali dalawang tarpaulin nga pala yung pinagawa ko. Ang una nga ay dito ko ilalagay tapos ang pangalawa ay dun sa labas ng bahay namin. Gagawan ko nga ng isa pang stand yung tarpaulin para naman kahit papano ay nakatayo sa may gilid ng gate. Bali yung mga bote nga pala ng soft drinks yung gagawin kong pampabigat at ayan nga sa sobrang bigat siguro nalaglag pa. Pero okay lang kasama sa buhay yan. Kaya naman ayan at tinuloy ko na ulit ang paglalagay. Sunod ko na nga inasikaso ay yung ilaw kasi madilim talaga sa part na to. Kaya naman kinuha ko na nga muna yung mga lamesa para pagpapatungan ko kasi masyadong mataas. Dapat nga ay manghihiram pa ako ng hagdanan para ikabit itong mga to. Pero nung sinubukan ko sa tarpaulin ay abot ko naman pala kaya hindi na ako nanghiram pa ng hagdanan. Bali nang napatag ko na nga itong pagpapatungan ay hinagis ko na nga yung extension dito sa may loob. Buti nga ay medyo tumangkad ako ng konti kaya naman kahit papano ay hindi ako nahirapan.
Yun nga lang, banda rito ay talagang hirap na hirap ako. Inaalala ko kasi na nakalaylay yung ilaw at baka sakaling mabasag kapag umulan ng malakas o humangin. Kaya naman iniisip ko kung paano ko siya ikutin nang hindi nababasag yung ilaw. Kaya naman tumawag na ako ng backup si mama. Masama nga yung pakiramdam niya at nilalagnat siya, pero kahit papano ay talagang tinulungan niya pa rin ako. Noong una nga hindi ko alam kung paano gagawin dito na technique para talagang maipit ko siya. Pero unti-unti ay umayo naman sa akin yung panahon, kaya naman natapos ko ng maayos. At ayun na nga, tapos ko nang ikabit yung mga ilaw at tarpaulin. So magkita-kita tayo sa June 20 guys. Yun lang. Thank you for watching.